welcome back dito sa aking channel. And today's vlog, isang loan app pa rin mga beshies or pautangan online. Itong i-share ko sa inyo na kung saan pwede daw po tayong makahiram hanggang 25,000 pesos at process as fast as 3 minutes lang. And meron itong 3 months hanggang 6 months na loan terms. So sa video na ito na naman ay pupusisihin natin yung loan app na ito para malaman nyo kung maganda ba ito i-consider na utangan, lalong-lalo kapag kailangan natin ng pera para nga sa mga pang-emergency na pangangailangan. Pero syempre, bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ina-upload natin, kung ano nga ba yung mga legit nga or yung magandang utangan at yung mga hindi legit na nagpapautang online. Para 'di ba, alam nyo kung ano yung pwede nyong malapitan kapag kailangan nyo nga ng pera, 'di ba? Para nga sa mga hindi inaasahan or unexpected na pangangailangan. And here nga mga beshies, Casyola Fast and Safe Cash ang ating pag-uusapan. So dito nga ay hanggang 25,000 pesos daw yung pwedeng mahiram. So totoo kaya na pwede tayong makautang dito nga hanggang 25,000 pesos. Okay? So 3 minutes nga lang daw yung pag-process or pag-process ng loan app na ito nga ng ating loan application. Okay, so susubukan ko nga na utangan ito mga beshies kaya sana mapanood nyo yung buong video. And once na inopen natin yung app, meron po itong gustong i-access sa ating cellphone like yung camera, device, location, SMS, at yung notification. Allow Casyola to send and view SMS messages. So allow Casyola to send a new notification. At ayun na nga, maglalagay ulit tayo syempre ng valid mobile number. And tap nga lang natin yung let's go. At tap din ulit natin yung get code or get OTP. So meron po tayong matatanggap na one-time password. So ayan, 2900. Kung mapapansin niyo dyan sa taas. So, enter nga lang natin ito and tap lang natin yung sign up para makapag-create nga ng account. Pero bago yon, maglalagay lang tayo ng password. Okay? So, basic information na naman daw, kailangan nating masagutan ito. Like yung purpose of loan, yung educational level, yung number of credit cards, at yung residential address. So, detailed address. So, for example, Agtangaw, Bangit, Abra, pero hindi po ako taga-Abra talaga. For example lang yan mga beses kasi yan yung unang lumalabas dito. Pero pinapalitan ko naman ito ng tamang infos ko bago ako mag-next. Okay? So, payroll date, and then at job type, total monthly income. So for example, 24,000 pesos yung ilalagay ko nga dito. Pero hindi ko kayo in-encourage na manghiram dito. For example lang, or sample lang itong mga pinapakita ko sa inyo at option nyo pa rin kung gusto nyo subukan ng umutang dito once na napanood nyo nga yung buong video. So, and the next nga mga beshies, yung contact information or personal references. So here nga ilalagay lang natin yung relationship, yung pangalan ng personal references na ilalagay nyo nga at syempre yung mobile number. Kaya paalala lang mga beshies, paalala lang po na mag-ingat po tayo sa mga inuutangan natin online at sa paglalagay ng mga personal references sa iba't ibang mga loan app. Though hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero marami po kasi talaga yung mga loan shark na mini-message nila yung personal references na nilagay nyo once na delay kayo magbayad sa inyong utang. So, ayan, upload lang natin yung isang valid government ID at meron pa itong facial verification. So, sa ID mga beshies, ito yung mga tinatanggap like yung UMID, SSS ID, yung PRC, yung passport, postal ID, yung driver's license, yung national ID, TIN ID ay pwede rin. So, ayan yung UMID ID, yung scan nga lang natin yung valid government ID. So, after nga nun mga beshies, yung gender, male or female, then yung date of birth. So, next nga ay yung marital status. Mapapansin nyo, your information has been submitted and the result
of calculating the limit will be executed within 60 seconds. So, we recommend you to add a withdrawal method. So, ayan, mag-add tayo. Pero patapusin ko muna na maging 100% muna yan. So, 99% na mga beshies. And titignan natin kung ano nga ba yung status ng aking loan application, kung maaprubahan ba or hindi. So, yan, add payment method muna mga beshies, e-wallets or via banks nga. And e-wallet yung pinili ko via GCash. And here nga, ilalagay natin yung GCash number. When credit limit is being calculated, so medyo matagal-tagal pa ata yung aantayin ko. 30 minutes daw yung pag-process nila sa aking loan application. So habang inaantay ko nga na pinaprocess ng loan app na ito, yung loan application ko ay binalikan ko tong app nila. Then, i-check natin reviews ng iba't ibang nag-try nga na umutang dito. So para makita nyo yung mga legit na reviews, so dito kayo lagi sa critical ha. So, once na natap mo yung critical, makikita mo yung reviews ng mga iba't ibang nag-try na umutang dito na medyo na-upset nga sa loan app na ito. So, kagaya niyan, useless app. Sabi pa nung iba, I thought the review is just 24 hours but as of now, it's almost 48 hours and still under review. So, diba, inabot pa ng 2 araw. Tapos, under review pa rin daw yung status ng kanyang loan application. Kaya parang wala na akong maasahan sa loan app na ito. And I think aabutin pa ito ng ilang araw bago ko malaman kung naaprubahan nga ba yung loan application ko or hindi. And ito pa, lots of ID selfie photo shoot got hard times and don't download. If I have a choice to give 0 star, I will. This app is terrible. After you put in all your infos and so on. So, marami talaga yung hindi natuwa or hindi maganda yung naging experience nga sa loan app na ito. So kagaya nito, waste of time, doesn't really trying to comply to their service. They just collect your personal data. Not recommended. Tried it 3 times. It took me 3 attempts just to get review. And when it's done, it doesn't say anything like application rejected. You'll just be back from the start. Diba? And sabi nung isa, why is it face recognition is not detecting? It keeps on a retry for many times. Please fix bug. Next, useless app. Your app sucks. It's not a first time friendly. Will reject you immediately after submitting the application. Next, your agent always contacting me and said if I paid early, they will give me a higher credit and longer payment. But eventually, there's no promo like that. And the bad part is they rejected me in reloaning, not in this app again. So next, lots of ID selfies, photo shoots got hard time to be admitted to enter in the photo frame. So many failed, tried, done, but not accepted. Sabi pa nitong isa, worst experience is that one stop sending messages and treat and their agent is making group chat and they add my FB friend that don't even know me in person. Cyberbullying is a crime and I keep their message of harassing as a proof against them as a client. They are irreasonable. At ito pa, why is my reloan didn't come now? I'm still waiting until now. I paid last night so that I can reloan again because I have an emergency. Why until it did not come? Please send me my reloan now. I am begging you. Okay, so itong isa daw nag-reloan siya tapos hindi pa niya natatanggap. At ito pa, 3 minutes daw yung estimated pero umabot na ng 1 hour. Wala pa din at rejecto siguro. First apply my loan approve at nagbayad din ako sa tamang due date ng loan ko. At ngayon, email ng email sa akin ang sa collection online loan na hindi pa daw ako nagbayad at need ko na bayaran ang loan ko at maraming tawag at iba-ibang number. Nag-send ako sa kanila ng proof of payment pero panay pa din email at the same sinasabi. Kaya hindi ko to ni-recommend na app na to. Nag-aaral sila ng personal number kung ano-anong numbers ang tatawag. Ang sakit sa ulo. At sa ngayon, 2 star lang muna pag na-approve loan ko. Ito pa, nag-text sa akin na approve tapos pagkuha ko ng pera, biglang nag-under review. 1 day na nakalipas kahapon ako nag-apply at na-approve ng 4 PM. Nag-email na ako sa customer service nyo, walang reply. Ano na update? Sana sumagot kayo. Wala pa ko fill out na form, rejected agad. Ha? Okay? So, isang loan app na naman mga beshies na hindi ko nga nire-recommend sa inyo kasi based sa iba't ibang mga nag-try na umutang dito ay hindi maganda yung naging experience nila. At sa akin nga ay ilang minuto na rin yung nakalipas ay wala pa rin status yung loan application ko.
Kaya malakas yung kutob ko na parang magaya din yung loan application ko sa mga iba na sumubok dito na inabot ng isang oras, 2 oras, yung iba pa nga isang araw or 2 araw, under review pa rin daw yung status ng kanilang loan application app. Isang loan app na naman na hindi maaasahan kapag kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan kasi matagal yung processing time nila. Okay? So, yun lang mga beshies. And syempre, for sure, same lang din dito sa ibang mga loan app na may mataas na interest yung mga processing fees at short term lang din. Ayan. So, anyway, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!